investigasyon pa siya. Nagpa-RAIU po mi noong 1990s due to hyperthyroidism. Then, nag-take po mi ng Euthyrox 50 mcg for many years na po. Ano po alternative? Then, sa ULZ po, meron po nakita gallstone 0.6 cm na ano po, take para matunaw po. Salt and water din po ba? Isang paragraph na yun, ah. Sige lang. Hindi, kaya nga, yung kung matagal nang iniinom, sabi ko nga, ang dugo na dumihan na. Pag may leaky gut syndrome, lahat po ng synthetic drug, papasok po yan doon sa mismong dugo, magkokos ng formation ng kung tawagin ay stone, plaque buildup. So yan po, pwede magbara yan sa dugo. So yun. So kung hypothyroidism ba, yung sabi niya hypothyroidism, yun din. Kung ano yung sinabi ko kanina, na lecture ko kanina, ayun nga, pag hypothyroidism kasi, ang tinitreat nila dyan kasi hindi nga nagpa-function yung thyroid, hindi siya nakakapag-produce ng gusto ko sana tanungin kung lumalaki na ba yung leeg eh. Kung meron ng sign of goiter eh. Miss Gemma, nandiyan po kayo. Ma'am, pasok po kayo, ma'am. Ma'am Gemma. Ma'am Gemma. Go ahead, ma'am. Para po makausap niyo po si Doc. Go ahead po. Yes. Hello. Ma'am, pwede ba kilakasan ng konti yung boses? Sorry. Yan. Hello, nasan po? Okay, go ahead po. Yun po, Doc. Nagparayo po ako nung 1990s, 96 kata yun, 97. Yun po, para daw hindi naman mag-hype po, binigyan ako ng Euthyrox 50 microgram daily. Ano binigay sa'yo? Euthyrox po. Kasi, parang hindi na nagpa-function yung thyroid ko. Kasi nung nag-hyper ako, medyo lumalaki na po siya at saka medyo lumuluwa na yung mata ko. Before sabi ng doktor, magpa-radio ka para ma-address yung hyperthyroidism. So after naman ng radio, para naman ma-prevent daw yung hypo, pinag-maintain nila ako ng Euthyrox. Yun. Kailangan ko daw readily available na hormones. Kasi kung yung mga food supplement daw na, yung mga galing sa seaweeds, ipaprocess pa raw yun. Wala na daw pong function. Ewan ko kung wala na raw function na yung thyroid ko na mag-convert pa ng readily available na hormones para... Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo? Nagkaanak pa po ba kayo? Hindi sila kumita. Nagkaanak pa po ba kayo? Menstruation po ba kayo, ma'am? Ano na po ako? Wala na po ako menstruation. Ilan taon na po kayo? 57 na. 56 po. Pabata pa eh. Bata pa. So, hindi naman kayo katulad nung kanina, merong nangyayari, hindi naman kayo, nakakatulog naman kayo? Oo, nakakatulog naman po ako. Yung hindi naman kayo giniginaw? Wala naman ganong feeling, reaction? Wala naman po. Kayo po ba ay sobrang taba? Hindi nga, pumayat nga ako kasi nagkaroon ako ng pasyente na may symptoms ng COVID nitong September. So, ang naging problema ko naman nitong September. Kayo po ba ay nangihina? Yeah. Nangihina ba kayo? Ngayon since nag-alaga pasyente. Nangihina po ba kayo? Nangihina? Hindi kayo makatayo? Nakakatayo naman
tsaka nakapagtrabaho naman ho ako. Oh. Yun lang, Sige. alam ko pagod Hindi kasi. po sa totoo lang po hindi totoo yung may sakit kayo na hypo kasi nga unang-una nakakapag-regulate pa kayo ng energy sa katawan because of your hormone yung thyroid pa rin yan nagre-regulate ng calcium. Gumagana pa yung parathyroid nyo kasi magkakatabi lang yan yung thyroid hormone sa parathyroid. So nagpo-produce pa yan ng hormone to regulate calcium and sodium ng katawan nyo. So ang problema nyo lang kasi acidic din, puro acidic lang lahat babagsak yan. Kulang kayo sa umiinom kayo ng tubig. Oo, umiinom ho ako ng tubig. Nilalagyan nyo ng asin. Nung unang narinig ko ho kayo, yun, nagbigay ho yung kaibigan ko ng Himalayan salt kasi yung nagbibili Sosyal. maputi, yung Yung Raxol. rock salt po, okay po yun. Mas mabilis pong matunaw yun at walang residue na katulad na, kasi matagal po matunaw yung rock salt, yung Himalayan salt. Opo. Mas matagal po, hindi katulad sa rock salt. Sabi ko sa litro, po kayong 2 kutsara, tunawin nyo, tasalain nyo para makuha nyo yung dumi. Tapos maglagay lang kayong 2 kutsara sa kalahating litrong tubig, yun po iinumin nyo. Natunaw na po. Raxol. Akala ko kalahating kutsarita lang. Hindi, yung sinasabi ko matagal na gamitan na yon. Ibig sabihin sa 1 litro na diluted pure solution na 2 kutsara. Kasi nga, kaya nyo gagawin yun para ma-remove nyo lang po yung dumi. Kasi madumi po yung mga rock salt sa palengke, di po ba? Oh. So, yung sukat ng 2 kutsarang dinilute mo na, yun ang ilalagay mo dun sa kalahating litro. Kasi nga kung kalahating kutsarita, nilagay mo sa sa 1 litro, mayroong mga residue po yun eh. Ang sinasabi ko malinis na dinilute nyo na sa 1 litrong tubig. Kailangan kasi tunaw na tunaw yan eh. Yun na bibili namin kasi sobrang puti na eh. Wala akong makita ng yung sinasabi ninyo na. Meron pa niyan. Swerte nun nakakakuha ng marumi kasi hindi pa nagagalaw yun. Kasi yung iba, yung sobrang puti na, ibig sabihin, meron ng hinalo. Imagine mo, pinakialaman nila pati yung mga mumurahing asin. Pinakialaman nila, lagyan ng iodine. So, yun lang po. Kung sabi ko nga po, kung matagal nyo na iniinom yung mga synthetic drugs na yan, hindi naman kayo nagkakaroon ng kagalingan o nakokorek yung katawan ninyo, mag-isip-isip kayo. Kung marami kayong pera, di ituloy nyo yan. Wala. Bigil niya kasi wala rin naman eh. Walang pangako eh. Maniwala ka na lang doon sa binigay ng Diyos na pagkain kasi maraming tao na wala namang gumagamit ng mga ganyang paraan para makorek. Kasi sa tingin ko sa inyo, okay naman kayo. Gumagana pa ho yung thyroid ninyo. Kasi kapag hindi, marami pong mangyayari. Yung unang-una, yung electrical or regulation na electrolytes, yung electrical ng katawan nyo, hindi na mariregulate yan. Pati pagtulog, hindi na rin kayo basta-basta makakatulog na maayos dyan kasi may problema na yung nag-i-start yan doon sa hypothalamus, pababa, papunta sa pituitary, papunta sa thyroid. Ang iwasan nyo lang po muna, kumain muna kayo ng mag-blood cleansing kayo. Mag-message lang po kayo dyan sa comment section. Bigyan ko kayo ng diet. Okay po? Okay po, Doc. Thank you po. Okay. Next.